Kinig. Pakinggan ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Ayusin ko lang ang aking nasa ba? Okay. So sabi po ng salita ng Diyos ay ganito, ang may pandinig ay makinig. Pakinggan ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang iglesia hindi ito, ang iglesia kayo. Para mag-minister po yung word ng Panginoon, makinig. Para manamnam natin ang salita ng Diyos, makinig. Para ma-receive natin yung divine revelation from God, makinig. Amen. Kaya sinasabi na salita ng Diyos, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos. And we believe the Spirit of God ay narito ngayon sa ating kalagitnaan. Buksan lamang natin ang ating puso, ang ating isip sa papakikinig ng salita ng Diyos. Naniniwala ko kapag pinasok mo sa iyong puso, kikilos ang Diyos. Kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, kikilos ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sa ngayong umaga, gusto ko talakayin ito. Ito yung ating tema o topic o title na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. May malasakit ang Diyos sa iyo. May malasakit ang Diyos sa iyo. Brother Robert, totoo ba talagang may malasakit ng Diyos sa akin? Totoo ba talagang may malasakit ng Diyos sa akin? Kung totoong may malasakit ng Diyos sa akin, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Bakit hinayaan ito ng Diyos na masira, mawasak yung buhay ko? Yung pamilya ko? Kung totoo talagang nagmamalasakit ang Diyos sa akin, bakit ako pinabayaan? Bakit ako iniwan sa ere? At nandito ako sa status na hirap na hirap. Totoo ba talagang pinagmamalasakitan ako ng Diyos? Totoo nga ba talaga? Kung totoo siya, nasaan siya? Madalas mga tanong natin yan sa ating kaisipan sa panahon na kung saan tayo ay nahihirapan sa buhay. Tanong ba natin yan sa puso natin? Minsan natatanungin natin ang sarili natin, totoo ba talaga nagmamalasakit ang Diyos sa akin? Bakit nagkasira-sira ang buhay ko? Bakit nagkaganito yung buhay ko, yung pamilya ko? Bakit dumadaan ako sa ganitong klase ng buhay kung totoong talagang nagmamalasakit ang Diyos? Gusto ko pong iparating sa inyo na mayroong malasakit ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa panahon ng iyong paglugmok, pagbagsak, sa panahon ng iyong problema, hindi mo namamalayan ang kamay ng Diyos ay nasa tabi mo. Tinatapik ka, pinapalakas ka. Bakit hanggang ngayon nakatayo ka pa rin? Sa dami ng problema na iyong pinagdadaanan. Bakit? Kasi ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Ang Diyos ay nasa tabi mo. Naalala mo ba sa iyong sarili o sa ating sarili na mga panahon na bigat ka sa problema mo at biglang may dumating na solusyon sa problema mo? Naalala mo ba yun? Hindi mo alam na mayroong Diyos na kung saan nagparating doon sa mga sagot ng iyong problema. Hindi mo alam yun. Nagpapatunay lamang na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Napansin mo ba noong mga panahon na baka hindi mo nakikita na muntik-muntikan ka ng madisgrasya, muntik-muntikan ka ng tawag ito, madisgrasya, mamatay, o biglang pagsak mo, bulusok mo sa kaba. No? Napansin mo ba na muntik ka ng masagasaan ng sasakyan at buti na lang nakailag ka, buti na lang nakaiwas ka,
Napansin mo ba yun? Hindi mo pala alam, may pinadala ang Diyos ng anghel para tinutin ka. Hindi mo alam yun. Biglang spark ng ating isip, biglang nakaalis tayo doon sa buti na sana tayo mamatay. Hindi mo namamalayan, nagmamalasakit po ang Diyos sa akin. Dumating ka ba sa punto na panahon na ikaw ay nagkasakit, na malubhang sakit? No? At hindi mo alam paano ka gagaling? No? Hindi mo alam, no? Nandyan yung kamay ng Diyos para pagalingin ka mula sa sakit na inakala. Kaya po ang Diyos ay meron siyang malasakit sa inyo. Kaya kung meron man tayong nararamdaman sa oras na ito, sa umagang ito, no, gusto ko pong iparating sa inyo, sabi ng ating talata ay ito. Ano sabi? Unang Pedro 5:7. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Palakpakan nga natin ang ako ay nagiging emosyonal. Sapagkat hindi natin kasi maramdaman eh. No? Kaya kung isa nakala natin, wala kamay ng Diyos. Sinasabi na salita ng Diyos para makita mo kung paano siya kumilos sa iyong buhay. Sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong mga alalahanin sa buhay. Tanong, ano ba yung mga alalahanin mo sa buhay? Alin po? Pambayad ng kuryente? Pambayad ng tubig? Pambayad ng bahay, matrikula sa school, pagkain araw-araw, problema na inaarap mo. Mga alalahanin niya sa buhay. Ang sabi ng Diyos, ipagkatiwala mo sa Kanya. Tiwala, trust, ibigay mo. Pagkatiwala mo sa Kanya. Pagkatiwala mo sa Kanya. Yung mga alalahanin mo sa buhay, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Alam niyo yung mga tao nagmamalasakit. Minsan, para maintindihan ko gusto ko sabihin ganito. Pag ako umuwi, may tricycle pa ako doon. Doon kasi sa amin, sa may Perarisville, madilim din. Sa gabi. Minsan, may nakikita ka dyan, naglalakad. Babae. Sabi ko, sabi ko gano'n sa kanya, madilim dito. Gusto mo, i-hista kita, gano'n sa kanto lang. Sa halaman. At least kayo paano. Kumbaga, sinakay. Hindi ko na siya pinabayad. Sinakay ko na lang. Nagmamalasakit ba ako? Nagmamalasakit ba ako? Sabi po, nagmamalasakit ako? Amen. Amen. So, ganun po. No? So, yung babae, nagtiwala sa akin na kung saan dadalhin ko siya noon sa kanto para siya makarating, para yung dadaanan niya kasi madilim yun eh. No? Nag-aalala ka bilang tao na kung saan baka mayroong mangyari sa kanya na hindi maganda. Dahil nagmamalasakit ka sa kanya. Ganon din sa Diyos. No? Ayaw niya na mayroong mangyari sa iyo. Ayaw mo yung dumating sa punto na parang baga sinisisi mo, Diyos hindi siya gumagalaw sa buhay. Kapatid, ipagkatiwala mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya yung mga bagay na nararanasan mo, na nararamdaman mo sa buhay. Bigat na bigat ka ba? Sabihin mo sa Kanya. Maraming mga kaisipan patungkol sa mga bagay na pagkakatiwala. Babanggit tayo ng mga ilan para makita natin, masalamin natin ang ating sarili. Kung ano itong mga bagay na to. Una, ano to? May pangangailangan ka bang pinansyal o material? Meron ba? Lahat tayo, di ba? Nangangailangan tayo ng pera. Nangangailangan tayo ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Ano po ang sabi ng Diyos? Pakinggan po ninyo. Ano po ang sabi ng Diyos? Ito. Matthew 6:25. Kasi ninyo yung word. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang Diyos po nagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin upang kayo mabuhay. O kayo tungkol sa inyong susutin sa inyong katawan. Hindi ba't buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Ang keyword is, huwag kayong mabalisa.
Huwag kayong mabalisa. Di ba minsan nag-aalala tayo, nakakainin ko na naman bukas, nakakain mo na. Ano kayang kakainin ko bukas? Nag-iisip ka na. No? Sabi doon, huwag kang mabalisa. The Lord provide. Amen. Huwag kang mabalisa. No? Ipagkatiwala mo lang sa Kanya yung mga bagay na yun. Sabi nga ng Bible ganito hayaan mo ang problema sa Kanyang problema. Diba? Napakaswerte naman ang problema na iisipin mo pa. Ang isipin mo ngayon. Yung mga alalahanin mo sa buhay, pagkatiwala mo yun sa Diyos. Sabi niya, huwag mabalisa tungkol sa inyong kakainin at iinumin. Huwag mo daw mabalisa. Sino nagsasabi? Ang Diyos. Ang dapat lang natin gawin, ipagkatiwala sa Kanya yung iyong kapalisahan, ng iyong susukutin, ng iyong pangangailangan. Tingnan pa natin. Tandaan natin, no? Ano pa sabi ng salita ng Diyos? Pasilip po ninyo. Kung gusto kong magpupuso kayo, kung gusto niyo mag-minister ang Diyos sa puso natin, nasabi ng Diyos sa ganito, tuloy natin, Matthew 6:32. Hindi ba ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Ang mga hentil daw ay nababahala. Alam niyo ba yung mga hentil ay nababahala sa mga ito? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyong lahat. Tanong, alam ba ng Panginoon na kailangan natin ng mga bagay na yan para mabuhay? Alam ba? Sabi dito, hindi ba ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay nito? Kapatid ko, hindi. Pag sinabing hentil, hindi ho sila sakop sa Israel. Hindi sila Jew. Pag sinabing Israel kasi, they are, chosen by God. No? Sila yung mga bayan ng Diyos, pinili ng Diyos. No? Sila yun, mga Israel, mga Jew. No? Ito mga hentil, ibig sabihin tayo yun, na hindi naman tayo Hudyo, hindi naman tayo Israel. Kumbaga, dahil hindi natin kilala yung Diyos nila, no? Tayo nababahala. Ganun tayo mag-isip nababahala tayo, katulad tayo ng mga hentil. Pero nung napaulag rin tayo, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, hindi na tayo hentil. Mga spiritual Israelites na tayo. Mga spiritual Jew na tayo. Bakit? Kasi yung Diyos ng Israel ay Diyos na rin natin. Amen. Kaya kung ano man yung mga pangangailangan mo sa buhay, hallelujah! Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat. Alam ba ng Diyos na kailangan mo yung mga bagay na yan? Alam ng Diyos na, halimbawa ganito. Kasi minsan yung bata, di ba sa mag-asawa ganito? Pag mag-asawa ganito, nagkaanak, naalaman ng tatay na yung kanyang asawang babae ay buntis. Ngayon, sabi ng babae sa kanyang asawa, Han, buntis ako. Ano sabi ng lalaki? Buntis ka! Problema yan. Tingin doon sa bata, problema. Tingin doon sa bata, problema. Nakalimutan ni tatay, inalaw ng Panginoon mabuhay yung bata. No? Inalaw ng Panginoon na mabuhay yung bata. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng kanyang mga pangangailangan. Amen. Kaya nga po, alam na ng Diyos ang inyong, sabi niya, alam na ninyong mga nasa langit na kailangan ninyong lahat ng yan. Siyang magpuprovide ng pangangailangan niyo. Katulad ng bata, sinasabi nila sa Panginoon, huwag kang matakot, tatay, o huwag kang matakot, nanay, kung halimbawa kayo buntis. Huwag kang matakot. God will provide. Amen. Ako ho, walang naman na may tataas. Hindi si Jesus na siyang may tataas. Sa totoo lang, buhat ako yung nagsuganda ng buhay kay Jesus. Yung trabaho ko, ganun. Padalas nasa ministry. Hindi ako nag-focus talaga sa trabaho. Hirap. Si Nene, si panganay ko, hindi namin alam paano uusan.
yung kanilang pag-aaral. Everyday, gagastos ng pamasahe, baon, project, kung ano-ano. Wala man akong trabaho. Salamat sa Diyos kasi pag yung asawa ko na maghahanap ng hagilan ako ano-ano. Basta ang ano lang, yung asawa ko, problema niya yung mga anak ko, ako naman problema ko, tubig, ilaw, bigas, yung mga ano. Wala akong trabaho, ba't nakita ko yung kamay ng Diyos kumilos. Ngayon, tapos na sila. Ngayon, nagtatrabaho na sila. Kahit papaano, tumaan ang Diyos. Amen? Kaya, sabi na, alam ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. Alam ng Diyos. Huwag kang mabalisa. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang inyong mga alam. Pasilin pa din sa tulog ng Panginoon. Eto. John 16:24. Anong sabi? Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Alam niyo kung minsan hindi tayo nakakatanggap sa Diyos ng mga bagay na gusto mangyari sa buhay natin. Kasi hindi tayo hinihingi. You have that because you asked that. Kaya hindi mo natatanggap yung mga pangangailangan mo sa buhay kasi hindi ka humihingi. Nakuha yung ibig sabihin. China-challenge tayo ng Diyos kung meron tayong lapagan ng pangangay, ng challenge sa TikTok. No? Ang Diyos nagka-challenge din sa atin. Humingi kayo! Humingi kayo! China-challenge tayo ng Diyos! Humingi kayo! Na kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ay, sabi ng Diyos, hanggang ngayon wala pa kayo hinihingi. Meron isang kwento, no? Meron isang tao na namatay. Nung namatay, umakyat sa langit. Kristiyano to, umakyat sa langit. Ngayon, nung pag-akyat, sinalubog siya ng anghel. Pag salubog ng anghel na ganyan, nakita nung taong namatay, ang daming mga rooms. No? Talagang nakapaligid yung mga kwarto sa loob. Sabi niya, ano po yan? Sabi ka ng taong namatay. Sabi mo sa anghel. Sabi ng anghel, yan yung mga gamit na kung saan pamimigay sa mga tao. So sabi ng taong namatay, ba? Meron po ba ako dyan? Meron. Sabi ng gano'n. Dinala siya doon sa kanya kung saan nakasal. Isang bodega. Ang dami. Pagpasok niya gano'n. Yan po mga yan. Kanino yan? Sabi ng anghel sa kanya, lahat na yan, nakikita mo. Sabi niya, sa'yo yan. Kaya natambaksin ko sa bodega. Bakit? Kasi hindi mo. Ano yung sabihin? Hindi mo hiningi. Kaya natambak dito. Sabi ng Diyos, humingi kayo. Humingi kayo. Upang malubos. Sabi niya doon, kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Di ba kapag kayo po'y nakatanggap ng biyaya, masaya kayo? Amen. So, yung hindi natin ng gantenga. Bakit? Kasi nakatanggap tayo ng biyaya. Lalo na ang Diyos. Makikita mo kamay ng Diyos talaga kumagalaw. Totoo siya, buhay siya. Amen. Na hindi siya nagpapabaya. Amen. Kaya challenge ng Diyos sa atin, humingi kayo! Humingi kayo! Ano ba yung hihingi ninyo? Sabi ng Lord ganito, the Lord provide. Sabi ng Lord, Philippians 1:19, sabi doon, He supply all my need. The Lord supply all my need. Bakit kaya ginamit ng Lord yung need? Hindi yung one. Need. Basahin niyo sa English. Sabi niya, the Lord provide all my need. According to His riches and glory through Christ Jesus. Sabi niya, hindi yung one. Kasi ang ipoprovide ng Diyos, yung need ko, hindi yung one. Yung one kasi gusto yung need pangangailangan. Amen. So, kapag gusto mo ang isang bagay, at meron ka pa, hindi bibigay sa'yo ni Lord yun. Amen. Hindi bibigay kasi gusto mo lang eh. No? Kung gusto mo lang na para pampapritso lang ng katawan, no?
Hindi mo bibigay sa iyo yun. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos yung pangangailangan. Amen. Pangangailangan ba yung gastusin araw-araw? Pangangailangan ba yun? Pangangailangan ba yung mga bayarin araw-araw? Pangangailangan yun. Yung mga susuotin mo, pangangailangan ba yun araw-araw? Hindi ba yun? Hindi na po. Amen. Kaya sabi yan, humingi kayo. Kaya sinachallenge tayo ng Diyos ngayong umaga, people of God. Subukan mo. Humingi. Makikita mo. Baka mamaya lang, paglabas mo nito, meron ka ng biyaya makakang. Maya hindi mo alam, baka isang week lang, yung matagal mo nang pinag-pray, sinasabi sa Diyos na para nakalimutan ng Diyos, biglang dahil sa iyo. Amen. Hindi natin alam. Basta importante, hilingin natin sa Diyos. Amen ba? So, isa yun. May pangangailangan pagkatiwala ng Diyos. Pangalawa, sabi dyan, pagod ka na ba sa mga problema mo? Lahat tayo may problema. Amen. Yung mga walang problema dito, lumabas mo. Kasi hindi ka dapat din ka tao. Ibig sabihin, doon ka sa mental hospital. Ibig sabihin, tayong lahat ay dumadamas ng mga problema. Iba-iba nga lang ang estado, iba-iba nga lang ang antas, no? Na mga problema na hinaharap natin, pero may mga problema tayong hinaharap. Ibang problema sa pera, problema sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa trabaho, sa personal, saan pa ba? Sa school, whatever. Mga problema yan. Sa relationship, problema. Sabi niya dyan, pagod ka na ba sa mga problema? Sabi niya si pagkatiwala ko sa ano sabi ng Panginoon? Sa mga lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Ito pa yung challenge ng Panginoon. Ano ang challenge? Jeremiah 33 verse 3. Ano sabi ng Diyos? Kung tatawag ka sa akin, anong sagot? Sige. Anong sagot? Anong sagot? Gusto ko po mag-response kayo. Ano po sagot? Nakikita niyo ba yung aking ano? Tutugunin kita. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Ibig sabihin, may response sa Diyos, may sagot ang Diyos sa bawat pagtawag natin sa Diyos. Ang Diyos mo ay sumasagot. Alam na natin siguro doon, nakikita natin sa Facebook, o kaya naririnig na natin ito sa mga preachers, o kaya sa ibang mga tao. Ang pagsagot ng Diyos ay tatlong bagay. Ano yun? Alam mo, kabisado na yan. Pero for the sake of our study, sabi natin, ang pagsagot ng Diyos ay tatlong bagay. Ano daw? No, yes, and ganon sumasagot ng Diyos. Kapag nanalangin ka, humiling ka sa Diyos, basta pag meron kang narinig at hindi pa dumarating sa iyo, baka sinasabi ng Diyos sa iyo, no. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa iyo, kaya hindi pinagkakaloob ng Diyos ang iyong pangangailangan. Hindi ba yun? Alam ng Diyos ang makakabuti sa iyo. Kung bakit hindi niya binibigay yun, bagamat sinabi mo na sa Diyos yun, and then parang walang sagot ang Diyos, walang response ang Diyos. Bakit? Kasi hindi kalooban ng Diyos. May pagkaloob sa iyo ang isang bagay. Dahil alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. Di ba? Yung bata, sabihin na natin mga 7 years old. Mami, bigyan mo ako ng cellphone, bigyan mo ako ng cellphone kasi lahat ng mga classmate ko may cellphone. Ako lang ang wala. Kung sa palagay mo, mahal mo yung anak mo. Yung 7 years old, bibilin mo siya ng iPad. Oh, wow, social. No? So, anong mangyayari? No? Anong mangyayari? Ang anak mo, imbis na makapag-focus sa pag-aaral, pansinin mo, laro ng laro mo. Maya-maya, mapapansin mo sa paglakad ng panang lumalabo na yung mata. Pangatlo, kapag nagtuloy-tuloy yan, nagpapapot na yan. Diba? Napapansin mo yun. Kasi nga,
alam mo na kapag binigay mo yun, alam mo kung ano mangyayari sa kanya, kung bakit hindi mo binibigay yung gusto niya. Ganun din ang Diyos. Minsan din niya binibigay yun kasi alam ng Diyos kung ano makakabuti sa iyo. Kaya life mo, sa mga umi-ebek dyan, hanggang ngayon, yung puso mo, hanggang ngayon, hinahanap mo si Dawan. Tagal-tagal na nun, hanggang ngayon, hindi mo makita si Dawan. Nasaan ba sa Dawan? Pagkakakam mo na. Pagtapos na mo. Hintayin mo yung tamang panahon. Kapag nagmadali ka, masasaktan ka, madudurog ka. Madudurog ka. Kapag nasaktan ka. Siguro yung mga ilan sa atin dito na-experience kayo. Wala po ako natin. Na-experience ko. Madudurog ka. Kaya huwag kang magmadali, kaya huwag kang magtakbo sa Diyos kung ibinibigay sa iyo yung pangangailangan, yung bagay na yun. Kasi alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa iyo. Pangalawa, yung yes! Yes! Kasi alam mo ba ng Panginoon? Kaya makikita mo kapag humingi ka, sinagot ng Diyos, nandiyan agad yung sagot. Bakit? Kasi alam na kailangan mo. Ora-ora, immediately, ibibigay sa iyo ng Diyos. Yung iba, nasa process of waiting. Tulad na sabi ko kanina, 13 years old ka pa lang, nangangarap ka na magkaroon ng boyfriend. 13 years old. 13 years old, nangangarap ka na. Wala yung power of waiting. Diba? Mas masarap itasin. So, kapag hindi na. Para hindi na sa Amen. Kaya, yes, no, and wait. Ganun po sumasagot ang Diyos. Meron ka bang hindi naiintindihan kung bakit nangyayari sa iyo na parang pinagbagsakan ng langit at ng lupa? Lagi mo sinasabi sa sarili mo, Lord, bakit ganito? Ako ba? Sa akin pa nangyari ito? Ang dami namang masasamang tao, bakit sa akin pa nangyari ito? Natanong niyo na ba yun sa puso? Sabi dito, tutugunan kita at ipapakaya ko sa inyo mga bagay na may huwaga na hindi mo nauunawaan. Meron ka ba hindi nauunawaan sa buhay mo kung bakit nangyayari? Yung nanay ko, during that time, bata pa ako noon, naborn-again ako sa Mindoro. Naborn-again ako, nagsisimula na tayo maglingkod doon, dumating yung sulat from Pampanga. Yung sulat, hindi binabanggit ng pastor namin kung ano na ang laman ng sulat. Masasabi ng pastor namin, umuwi ka muna. Pasyalan mo muna magulang mo. Pasyalan ka muna. Walang binabanggit. Binigyan naman ng pamasahe. Alam nyo, sabi ko na, pag-uwi ko ngayon, walang tao sa bahay. Ngayon, sabi niya ba, meron ka lang dumating. Sabi niya gano'n, alam mo ba, nanay mo? Alam mo. Sabi niya, tapos ito na ngayon, parang dramatic, no? Grand entrance. Buro lang nanay ko. Pasok ko dala-dala ko yung bag ko. Nakita ko nakita ng nanay ko. Hindi ka ako. Bigla akong napalukot, nalabot, nagata. Walang masabi. Alam niyo kung ano tanong ng isip ko? Bakit sa akin nangyayari ito? So, di ba, binigay ko na yung buhay ko. Di ba naglingkod na ako sa iyo? Ito na nga sabi ko, ginagawa ko yung trabaho mo for the kingdom, sa kingdom mo. Bakit nangyari ito? Bakit nanay ko pa? Bakit nanay ko pa? Bakit tanong yun? Hindi ko maintindihan. Siyempre, pulagay ako eh. Magagawa ko na siya. Hindi ko pinapakita na talagang bagsak na bagsak ako. Pero kapag umuwi ako sa bahay, pero mag-isa. Ako nag-iyak. Durog na durog yung puso. Hindi ko makaintindihan, maunawaan kung bakit ginagawa ng Diyos sa akin. Hindi bakit talaga ng Diyos. Hindi ko maintindihan. Pero doon, alam niyo, dumating sa punto, ngayon ko lang naunawaan. Sa tagal ng panahon, tanong sa isip ko, bakit di naman? Ang dami naman masasamang tao, bakit? Ngayon ko lang naunawaan kung bakit tinalaw ng Panginoon nangyari. Kasi dito pala sa Pampanga, ako sisimulan ng Diyos na ganito. Amen? Dito pala sa Pampanga ako sisimulan ng Diyos na totally magpagalit.
Ipahayag ang kanyang salita, hindi doon sa area na ito, hindi. Naalala ko yung isang pastor na nag-pray sa akin, na sabi niya, nakita kita, ikay nagtakbay, sabi niya gano'n, tumawid ka ng dagat, at doon ka nangaman. Eh, biglang pasok sa isip ko, na matagal ng panahon, kung nga pala, no? Kasi Mindoro, Batangas, dagat yun eh. Dagat yun eh. Hindi ko naalala. Ngayon, naintindihan ko na. Merong sagot ng Diyos. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, pangit man o maganda, makakabuti. Amen ba yun? Mabuti! Kahit na bakit yung sitwasyon, pero sa behind ng bakit na yun, mabuti pala yun para sa atin. Amen? Hintayin mo lang, kapatid. Mga tanong mo, sasagutin niya ng Diyos. Meron isang lingkod ng Diyos, isang evangelist, pupunta sa crusade. Pagpunta sa crusade, nabangga yung kotse nila. Lahat ng kanya kasama sa kotse, asawa niya at anak niya, namatay lahat. Siya lang ang nabuhay. Siya lang. Ang nangyari, nagkaroon siya ng question mark, bakit ako ba? Alam mo naman, pupunta kami ng gawain mo noon. Nag-video kanyang pananampalataya. Pero alam niyo, isang araw, habang siya nananaginip in the presence of God, sinagot siya ng Diyos, huwag ka nang malungkot sa sitwasyon ng pamilya mo. Nandito sila, kasama ko sila, masaya na sila rin. Kaya ako lang kinuha sila sa iyo, sabi niya gano'n, dahil meron akong mahalagang ipagagawa sa iyo. Alam niyo, yung tao na yan, si A.K. Paul, isis niya sa inyong mga YouTube. A.K. Paul, napakatindi ng kanyang anointing. Napakatindi. Biro mo, sabi niya gano'n, Lord, ano mo gusto mo sabihin ko sa kanya? Hindi niya kilala yung tao, ha? Hindi niya kilala yung tao. Biglang gaganon lang siya, maya-maya sasabihin niya. Kung ano pinagdadaanan ng tao, bibigyan niya ng solusyon, eto mangyayari sa'yo, ganito. Tapos ang daming gumagaling doon sa kanyang kusin. Gusto ng Panginoon mag-focus ka sa pinagkatuwa ng Diyos. Nakuha niyo mo ibig sabihin? Kaya, kung meron man tayo hindi naunawaan sa buhay, tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. Ang panalangin ay hindi naman kailangan niya magbulaklak na panalangin. Hindi 1 oras, 2 oras. Ang panalangin ay hindi naman paulit-ulit yung panalangin na katulad ng ginagawa natin. Hindi. In a simple word from the bottom of your heart, kahit ilang letra lang yan, kapag totoo sa puso mo ang pagtawag sa Diyos, ang kamay ng Diyos ay laging nandiyan. Naniniwala ba kayo doon? Sa panahon natin na ito, si Pedro lulubog, no? Lulubog na siya eh. Nasa lubog na siya. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, lalakad ako sa ibabaw ng tubig, papunta sa'yo. At nung habang siya naglalakad, papunta kay Jesus, may hangin na lumitaw dito, may hangin na lumitaw dito, may hangin na lumitaw. Tumingin siya doon sa mga hangin, tumingin siya sa hangin, nawala yung focus niya sa Diyos. Tinignan niya laki ng alon ng problema, alon ng mga sitwasyon sa buhay. Unti-unti siya lumubog. Nung siya ay lumubog, at kamay niya lang ang nakalitaw, sabi niya, ganito, Panginoon, iligtas mo po ako. Ito yung gulong. Ano sabi? Panginoon, sagapin ninyo ako. Sigaw niya. Ano yung prayer ni Pedro? Anong prayer? Anong prayer po? Panginoon, sagipin ninyo ako. A simple panalangin from the bottom of their heart. Nakita niyo po ba yung response ng Diyos? Agad siyang hinawakan ni Jesus. Nung narinig yun ang ating Panginoon sa Kristo ng Panginoon, sagipin po ninyo ako immediately. Sabi ng English, he stretched immediately, he stretched forth of his hands and caught up. Immediately. Nung oras din yun. Kaya kapatid, yung panalangin, hindi naman nakukuha yan sa kapa. Basta yung panalangin, nagagalang sa iyong puso, kahit maliit lang yan, magre-response sa Diyos. Amen. Magre-response sa Diyos.
Ano ba? Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapang lupa, na nabibigatan sa inyong mga pasalit, at kayo bibigyan ko ng alin? Kapahingahan. Pagod ka na ba sa buhay? Pagod ka na ba sa mga hinaharap mo sa buhay? Ang sabi ng Panginoon, kapag lumapit ka sa Kanya, yung peace, kapahingahan, kapahingahan. Makukuha mo yan in the presence of God. Ang tunay na kapahingahan. Bagamat may trouble outside, but inside there is peace. Alam mo yun? Kaya ka. Dahil alam mo, kasama mo. Kaya si David, ano sabi ni David? Psalms 23 verse 4, allow me to read sa English, King James Version. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Anong sagot? For thou art with me. Kasama ng Diyos. Hindi siya takot, no? Yung shadow of death, hindi siya takot sa demonyo. Hindi siya takot. Bakit? Kasi alam niya, kasama niya ang Diyos. Amen. Kaya, huwag natin hayaan na gupuin tayo ng problema. Huwag tayong hayaan na tayo gupuin ng mga sitwasyon ng buhay. Nandiyan ang Diyos, naghihintay. Sabihin mo lang, Panginoon, tulungan mo ako. Amen? Panginoon, tulungan mo ako. Nandiyan ang kamay ng Diyos. Matatapos ito. Pangatlo, pagkatiwala mo sa Kanya, sabi niya, may sakit ka ba? May sakit ba? Yung iba, baka may sakit sa sa tiyan. Ba, ulcer. Ba, high blood. Ba, sugar. Ano ba sakit? Physical, sakit. Pwede natin sabihin spiritual, sakit. Pwede sabihin natin mental, sakit. Pwede natin sabihin, lahat ng ulo na sakit. Sakit sa bulsa, baka. Sakit. Sakit ka ba? Sabi niya, may pagkatiwala ko sa Diyos. Ano sagot ng Diyos? Kapag pinagkatiwala mo sa Kanya, ano sabi ng Diyos sa inyo? Ano? Exodus 15:26. Ako si Yahweh, ang inyong, alin po? Magagawa. Meron isang umamin, si Dr. Apoy, kung kilala niyo yun. Madalas yun, viral yun sa mga Facebook, sa mga sakit-sakit, sa bato, sa minsan kasya na nga mga kinukwento niya. Binibigyan niya ng remedy. Meron siyang sinasabi doon. Sabi niya, ako bilang doktor, hindi ako magagamot. Ang magagamot na nagagamot ng Diyos. Siya lang, hindi mo kayo kayang pagilingin, sabi ni Dr. Atoy. Ako lang nagbibigay ng reseta sa inyo. Pero talaga yung reseta na yun, no? Hindi yun ang magpapagaling sa inyo, ang magpapagaling sa inyo ang Diyos. So, yung ina-acknowledge ni Dr. Atoy na hindi siya bilang doktor, hindi siya ang manggagamot. Hindi niya ina-acknowledge yun na siya manggagamot. Ang ina-acknowledge yun ang manggagamot ay wala rin gamot niya Diyos. Amen. May sakit ka ba? Pagkatiwala mo yan sa Diyos. Ano ba? Tapos na po ako. Matthew 15:30. Nagdatingan naman ang napakaraming tao. May dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Siya'y pinagaling. Ano daw yung dala ng mga tao? Nagdatingan ng napakaraming tao, dala mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Kung merong asma, di lang binanggit dyan, baka may asma ka. Sabi niya dyan, marami pang ibang may sakit. Hindi lang binanggit kasi di magkakasya. Baka may sakit ka, asma. Baka may sakit ka sa puso. Baka may sakit na yung pag mo. Anong ginawa ng mga tao may sakit?
dinala sa paanan ni Jesus. Nung dinala kay Jesus lahat ng may sakit, anong ginawa ni Jesus? Sila'y pinagaling niya. Sila'y pinagaling niya. So, yung sakit mo, pinagaling na yan ng ating Panginoon. Ibigay mo lang sa Kanya. Ilakad mo lang sa Kanya. Ito lagi kong testimony eh. Sa totoo lang. Yung nararamdaman ko, alam ko pinagaling ako ng Panginoon. Bakit? Kasi nag-normalize eh. Nag-normalize. Siyempre, hindi ka tulad na ng dati kasi hindi mo lakad. Alam yung iba na yung pakiramdam. Pero yung paghinga, yung lakad, bumalik. Dati-dati, hindi ako nakakakain ng mga bagay-bagay ng dati, gano'n lang. Ngayon, bumabalik na yung sigla ng pagkain. Pero kinokontrol ko lang. Kasi kailangan ng disiplina. Pinagaling na nga kita eh. Tapos ayaw ka na naman, papasok ka na naman dyan. Alam mo dyan ka magkakasakit. Alam mo dyan ka mamamatay. Bawas sa'yo yan, kakainin mo pa rin. Teka na. Amen. Tapos pag nagkasakit tayo, may nangyari sa atin, Lord. Pinagaling ka na nga eh. Bago ba pupuntahin? Tapos saan ka magkakasakit? Diba? So, bigay mo yan. Sana silang lahat. Kung sila yung pinagaling niya. May sakit ka ba? Pagkatiwala mo sa Kanya. Ano sabi ng Diyos? Matatapos na po. 23:19. Ang Diyos ay di sinungaling. Tulad ng tao. Ano mang sabihin niya Kanyang gagawin. Kung mangako man sa ito'y Kanyang, ano daw? Ito'y Kanyang tutuparin. Kapag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Gagawin niya. Kasi nagmamalasakit siya sa iyo. Kasi mahal ka niya. Ayaw niya na totally bumagsak ka. Ayaw niya na totally ikaw ay masira. Ayaw niya totally talaga ikaw magkasakit. Dahil alam niya, pag nagkasakit ka, mahihirapan ka. Ayaw niya. Kaya yung sakit, so, tutuparin niya. Sabi ng Diyos, ako ang iyong magagawa. Kapag hindi ginawa ng Diyos yun, sasabihin ko sa inyo, ang Diyos ay sinungaling. Ang Diyos ay sinungaling. Kapag hindi kanya pinagaling. Sabihin mo lang sa Kanya, pagkatiwala mo sa Kanya yan, gagawin niya yan. Dahil ang Diyos po natin ay hindi. Sa aking pagsasara, gusto kong tapusin ito sa isang life testimony. May isang kapatid, doon sa Bible study namin, isang kapatid, may sakit sa pato. May sakit sa pato. Talagang ano na, yung pato niya, halos, malak, magkapampangan, malak. Tuyo. May inom siya na napakaraming gamot. Ang bato. Then, habang nagpa-Bible study kami, nagpa-pray. Ayan, pastor, pwede niyo po ako ipag-pray. So, pinag-pray natin. By the way, hindi ko tayo magagamit. Si Jesus ang magagamit. Then, pinag-pray. Habang nag-pray, siyempre, sa parte ng may sakit, sabi ng Bible, ano man ang patungan ng iyong mga kamay, ito'y gagaling. So, bilang prophetic gesture, pinatong natin yung kamay. Lagyan natin dito. Habang pinag-pray natin yung sakit na yun, no? Sa pangalan ni Jesus, matunaw ka, madurog ka, ihihigop po lahat na po ng bakterya na anumang nagsanhi na pagkamatay ng kanyang bato. In Jesus' name, umalis ka sa kanyang katawan. Pinawawalan ko ang kagalingan, ma-restore yung bato in the name of Jesus. Alam niyo yung kanyang testimony after ng prayer namin. After ng prayer namin. Alam mo kung yung testimony? Ang testimony nito, Pastor, habang ang kamay mo ay nandito sa tagiliran ko, ang kamay mo napakainit, sobrang init, at habang ito yung mainit, sabi niya gano'n, parang may mga butil-butil na hindi ko alam buhangin, parang asin, sabi niya, na pasang magnet. No? Hinihigop ng kamay mo, sabi niya gano'n. Hinihigop. Nung kamay mo yung parang asin, hindi ko maling buhangin na humihigop, sabi niya gano'n. So, yun ang naramdaman ko, testimony po niya yun.
Pakiramdam ko, sabi niya, magaling na ako. So, ako naman, sabi ko gano'n sa kanya, si Jesus po nagpapagaling. Ngayon, for sure po tayo, talagang magaling na kayo, magpa-check up kayo sa tungkol. Tingnan po ninyo talagang magaling. Other day, Bible study, susunod na rin ko. Every night. Nag-testimony. Ano yung testimony niya? Pastor, kilig na ko yung bago. Malinaw na po. Naayos ko yung bago. Palakpan na natin ang mga. Maayos yung bago. Alam nyo, matagal na nangyari yun. Noon na pang namatay yung asawa niya kaysa sa kanya. Hanggang ngayon yung tao yung buhay pa. Pero yung asawa niya namatay. Bakit? Kasi binuhay siya ng Diyos. Pinagaling siya ng Diyos. Sa mga testimony sa Araya. Bible study. After nung nagkaroon ng demon manifestation. Habang pinag-pray, sabi ko sa kanya, nawakan sa ulo. Tapos pinag-pray. Inalis natin yung demon na gumagambala sa utak niya. Gabi-gabi, pinupuntahan siya. Dahil maganda ho yung babae. Sabi ko yan sa kanya. Maganda yung babae. Gabi-gabi, pinupuntahan. Kung saan siya pumunta, sumusunod siya. No? Sabi ko, ano yung tikbalan? Ngayon, nung pinag-pray, no? biglang nagbago. No? At nung nangyari, sabi niya gano'n, Pastor, parang may lumabas. May lumabas, sabi niya gano'n. Mula ho rito, sa parte ng area na, kasi babae dito. Parte dito, sabi niya gano'n, lumabas, sumilaw. Tapos, bigla ho siya tumalipas ng takbo. Nagulat ako, yung mata niya gumano. Gulat ako. Kasi yung babae yun, lagi niya nararamdaman, white yun na. Yung sakit niya dito, hindi daw nila makita. Naniniwala tayo. Yung sakit na yun, sabi ko, alisin niya lahat na sakit. Hindi lang yan. Ngayon, ayong kapatid, kakakalihin. Amen? Ang Diyos po ay magaling. Ipagkatiwala niya sa kanya ang iyong nararamdaman. Sabi ng Diyos, ipagkatiwala niya sa kanya ang inyong mga lalakad sa buhay sapagkat siya nagmamalasakit sa kanya. Amen? Nagmamalasakit pa Diyos. Tayo po.